Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy God, the Almighty Father, Yahweh, for His unfailing love. Every day pinaparamdam sa atin the Almighty Father how much He loves us. Every day He is showering us with blessings and abundance. And because of the love of our Father, He sent Jesus Christ to us. And Jesus Christ also loves us. And that's the reason why He gave His life for us, His friends. We are the friends of Jesus Christ. Hindi niya na tayo kinakonsider as servants, but friends, na nakalagay sa book of John. Yung meaning ng friend, no, dito sa American Heritage Dictionary, yung origin ng word na friend, frond, the Old English source of modern English friend, is related to the Old English verb frond, meaning to love, like, honor, set free from slavery or confinement. Old English frond and thus originally meant one who loves. So sa Jesus Christ, friend niya tayo, and He loves us. He set us free from slavery or confinement to sin and shame. And thus we must be joyful. Celebrate every day. Since Jesus Christ loves us, our Almighty Father, Yahweh, loves us, and the Holy Spirit will never leave us. He will comfort us always. So last time we read Judges chapter 10 and Judges chapter 11. Ito sa Judges chapter 10, binanggit ito si Tola na he judged Israel for 23 years at namatay siya. And then si Jair, he judged Israel for 22 years and then namatay siya. Pero yung judge natin, si Jesus Christ, He died and He rose again after 3 days. And He now sits at the right hand of our Father. He is alive. Yung body niya nag-ascend to heaven. Hindi lang yung soul ni Jesus Christ. Hindi lang yung spirit niya ang umakyat sa heaven, but also His body, His flesh and the bones and blood umakyat sa heaven, because hindi siya nagkasala kahit minsan. He is our King of Kings and the Lord of Lords, and our Lord, Almighty Father, also called Jesus Lord. Nabasa natin sa book of Hebrews, na nasa book of Psalms din. Yung book of Psalms, si David, inspired by the Holy Spirit, no? So sinulat niya yung book of Psalms nandoon. And the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. So, si Almighty Father, ang kausap niya si Jesus Christ. And then dito sa Judges chapter 10, nagkasala na naman ang mga tao, ang mga Israelites. Tayo ganun din, kapareho ng mga Israelites. Pinapatawa tayo ng Almighty Father. But somewhere along the way, nagkakasala tayo. Intentionally or unintentionally. But our Father is always ready to forgive us because of the blood of Jesus Christ.
So dito, no, sa Judges chapter 10 din, maraming mga foreign gods na sinasamba ang mga tao. And up to now, mga tao, marami rin sinasamba ng mga foreign gods, graven images. And they also worship themselves. Kung may mga bagay na inuuna natin, maliban kay Almighty Father, kay Jesus Christ, yung bagay na yon ay sinasamba natin. Kung inuuna natin ating sarili, gusto nating sundin ang ating mga gusto, kaysa sa gusto ni Almighty Father sa buhay natin, sinasamba natin ang ating sarili. Hindi natin minamahal si Almighty Father. Hindi natin minamahal sa Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, take up your cross and follow me. Dahil pag sinunod natin si Jesus Christ, sinundan natin ang kanyang path, yung path ni Jesus Christ, papunta kay Almighty Father. Kaya susundan natin yung path ni Jesus Christ dahil para papunta tayo kay Almighty Father. Makauwi tayo. Hindi tayo makakauwi sa tatay natin. Hindi natin makuha ang ating inheritance kung hindi natin susundin si Jesus Christ. Magpapaikot-ikot lang tayo sa kasalanan. Maliligaw tayo. At yung mga taong hindi nakakaintindi, those who are veiled are perishing. Yung may mga nakatakip sa mata, no? Blinded by the things of this world, they are perishing. Every day, may choice tayo to serve our Father. Paano natin isi-serve si Almighty Father? To obey His commands. To love Him. Just by loving our Father, we are serving Him. We are obeying Him. Prioritizing Him. Talk to Him. We are serving already our Father. When we talk to our Father, we are serving Him already. Talk to our Father means we pray to the Almighty Father through Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. And we must talk to our Father with using our own words, not the things that are written in books, in leaflets. Inuulit-ulit nyo yung mga leaflets na binabasa ninyo. Akala ninyo prayer yon. Hindi yun prayer, that's chanting. Paulit-ulit na yon. Binasa na yon mo kahapon, tapos babasahin mo ngayon. Bakit? Hindi ka ba marunong gumawa ng sarili mong prayer? Ang prayer dapat galing sa heart mo. Dahil yung mga binabasa mo na mga prayers sa mga booklet, that's chanting. Yung bang nasa puso mo, alam ko, iba ang nasa puso mo. Kaya kung may prayers tayo kay Almighty Father, huwag na natin bibili pa ng mga libro na pang prayer book. Bakit? Ba't bibili ka pa ng prayer book? May ginamit bang prayer book? Yung mga apostles? Yung mga prophets, may ginamit bang prayer book? Yung mga tao nandito sa Bible, may ginamit ba silang prayer book? Wala, di ba? How do they pray? They pray to the Almighty Father wholeheartedly. And they hear the voice of our Father. You will hear a voice behind your ears. Nakikipag-usap si Almighty Father sa atin. So may mga tao na hindi nila alam na nakikipag-usap si Almighty Father sa atin. Why? It's because they use prayer booklets to pray. Wala naman sa puso nila yung mga nasa booklets na yan, na prayer na yan. Napaulit-ulit lang. Na that's culture and tradition or mga prayers na ginawa ng ibang mga tao
na hindi rin kilala si Almighty Father. That's why they created that book, that booklet. Ha? Hindi rin nila kilala si Almighty Father. Akala nila matadaan sa booklet, tapos ibebenta nyo yung booklet. Pinagkakitaan na si Almighty Father. Anong tawag doon? Blasphemy. Putting the name of the Lord our God in vain. No? Kaya si Almighty Father, madali siyang kausapin. Humble ourselves before our Father. Yun ang nire-require lang ni Almighty Father. Anong gusto ni Almighty Father? Humble ourselves. Ano pa? Contrite in spirit. And we must tremble at His words. Yun ang nire-require ni Almighty Father. Na nakalagay sa Isaiah chapter 66 verse 2. Ang hinahanap ni Almighty Father, humble. Contrite in spirit, yung naghihingi ng kapatawaran, remorseful. And trembles at my word. Takot sa salita ni Almighty Father because our Father is powerful. Is mighty. And He will never change. From the time na He created this world, up to now, ganun si Almighty Father. Jesus Christ, ganun din. Hindi nagbabago. And the Holy Spirit. Kung ano yung Diyos na nakilala ni Abraham, Isaac and Jacob, David. Sino ba yung mga nakakausap? Samuel. Siya pa rin yung tatay natin up to now. Up to now, galit si Almighty Father sa idolatry. Hindi nagbabago ang stand ni Almighty Father sa idolatry. Kaya nagtataka kayo, bakit yung ibang mga beliefs, meron silang mga idols or graven images or statue na niluluhuran, ino-offera ng bulaklak or incense. Bakit? Tinatanggap ba ni Almighty Father yon? Nagtataka ba kayo? Hindi tinatanggap ni Almighty Father yon. Up to now, the Lord God hates idolatry. Yung stand ni Almighty Father about sa gender issue, A, B, C, D, E, F, G, gender. Hindi nagbabago ang stand ni Almighty Father doon. If you truly love the Lord your God, deny yourself. Yun ang utos sa atin ni Jesus Christ. Turo sa atin ni Jesus Christ. I-deny natin yung mga bagay na gusto natin. At ang ilalagay natin sa puso natin ay yung kung ano ang gusto ng tatay natin, yung creator natin. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ. He denied Himself. He took the cross. And He was crucified for our sins. Sinunod niya si Almighty Father. Ganon din tayo. Hindi man tayo maipapako sa cross. Meron pa bang nagpapapako ngayon? Yung talagang patay ha, hindi yung istoryahan lang. Yung totoong namatay, wala, di ba? Ha? Puro drama lang ang ginagawa ng mga tao na hypocrisy, no? Na kunyari, nagsisisi sila, magpapapako sila. After some time, pare, ang sakit, nag-inuman muna tayo para matanggal yung sakit ng katawan ko. Sakit eh. Lakas ng palo ni kumpare, nakakabuisit. O, nagpapako, tapos gano'n. Hypocrisy. Pag hypocrisy, kasinungalingan yon. Ayaw ni Almighty Father ng kasinungalingan.
Matakot tayo sa tatay natin. Matakot tayo sa kanyang salita. Trembles at my word. No? Sabi ni Almighty Father. Isaiah chapter 66, nakalagay yun. So dito humingi ng tulong sa judges ang mga Israelites kay Almighty Father. Tinanggal nila ang kanilang mga foreign gods. Sabi ni Almighty Father, hindi ko na kayo tutulungan. Nagtatampo si Almighty Father, hindi ko na kayo tutulungan, sabi niya dito. Pero hindi niya matitiis ang kanyang mga anak. Ganun ang ugali ni Almighty Father. Nagtatampo siya. Nagagalit siya pag nagkakasala tayo. Saan ba natin nakuha yung ating mga emotions? Na yung kalungkutan, yung pagmamahal, yung joy, yung peace, lahat ng yun, it comes from our Father. Kaya yun ang ina-aspire natin, di ba, sa buhay? Magkaroon tayo ng love, magkaroon tayo ng peace and joy, araw-araw. Bakit yun ang ina-aspire natin? Kasi alam natin kay Almighty Father, naka-embedded sa atin yon. Hindi lang tayo aware. Naka-embedded sa atin yun, nandun tayo galing kay Almighty Father. Nung nandun tayo sa Kanya, punong-puno tayo ng pagmamahal, may peace tayo, and may joy. And abundance. Nakalimutan natin yon. Kaya up to now, ang mga tao naghahanap ng love. Kung saan-saan nila hinahanap yung love, yung mga tao. Kumukuha sila ng mga bagay na makakapag-satisfy sa kanila. Pero makukuha lang natin ang contentment kay Almighty Father. Ang true love kay Almighty Father. Ang true joy and true peace kay Almighty Father. Wala nang iba. So dito sa Judges, no, iniwan si Almighty Father ng mga tao at nagtatampo siya. Pero hindi niya matiis ang kanyang mga anak. Kaya tinulungan din niya. Nagmakaawa ang mga tao kay Almighty Father. Ganun ang gusto ni Almighty Father. Magpakumbaba tayo sa Kanya. And then here in Judges chapter 11, si Jephthah, isang Gileadite, no? Na siya ay pinalayas ng kanyang mga kapatid sa tatay. Si Abimelech, ganun din, pinalayas siya, di ba? Hindi siya tinanggap, hindi siya matanggap. Kaya ang ginawa niya, pinatay niya yung kanyang mga 77 na kapatid. 70 ba yan? 77. Kasi buhay si di ba? Yung bunso nila. Nakatakas. Ngayon, iba naman ang nangyari kay Jephthah. Iba ang nanay niya, pinalaya siya, pero hindi naman niya pinatay ang kanyang mga kapatid. Hindi siya naghiganti. So, nakikita natin dito yung difference, no? Kaya inilagay ito sa Bible. Makita natin yung difference na ginawa ni Abimelech, na anak sa isang concubine, at si Jephthah, na anak sa isang servant. Maiko-compare natin sila. Ano ang ginawa ni Abimelech? Ambisyoso si Abimelech. Imbis na magpakumbaba siya, ano ang ginawa niya? Pinatay niya yung kanyang mga kapatid, nagkasala siya, nagkaroon siya ng galit. Ito naman si Jephthah, umalis lang siya.
Kahit may galit siya, umalis siya, hindi niya pinatay yung kanyang mga kapatid. So may choice tayo. Sino ba tayo? Si Jephthah ba tayo o si Abimelech? Kaya si Jephthah, the Lord God blessed Jephthah. Ginawa siyang judge. Si Abimelech, hindi siya naging judge. Wala sa kanya si Almighty Father, wala sa kanya ang Holy Spirit. Kaya wala tayong rason para sabihin, hindi, pinalayas ako, maraming mga taong galit sa akin, kaya magwawala na rin ako. Hindi ganoon ang ginawa ni Jephthah. Si Abimelech, ganoon ang ginawa niya. Pero si Jephthah, hindi ganoon ang kanyang ginawa. Kahit pareho sila ng estado sa buhay, no? At meron siyang word of honor. Nag-promise siya kay Almighty Father na kung sino man ang lalabas sa kanyang house after niyang umuwi galing sa victory from against the sino ang kalaban niya dito? Ammonites. Lumabas yung kanyang anak. Hindi niya alam, no? Hindi siya aware na yung anak niya ang sasalubong sa kanya. Pero alam ni Almighty Father yun. He was testing Jephthah. Nakapasa si Jephthah kay Almighty Father. Dahil mas sinunod niya yung promise niya kay Almighty Father. Mas inonor niya o itinaas niya ang pangalan ni Almighty Father. Kumpara sa kanyang naramdaman na pagmamahal sa kanyang anak. Naintindihan natin. So, sino ang priority natin? Si Almighty Father. Pinapakita rito na kaisa-isang anak niya yon na babae. Wala siyang ibang anak. Wala siya ibang anak na babae. Wala siya ibang anak na lalaki. Isa lang anak niya na babae. At ibinigay niya yung kay Almighty Father. So, dito na tayo ngayon sa Judges chapter 12. Nabasa natin, di ba? Dito nung time ni Gideon. Sa Judges chapter 8 verse 1. Now, the men of Ephraim said to him, "Why have you done this to us by not calling us when you went to fight with the Midianites?" And they reprimanded him sharply. So, nagalit ang mga Ephraimites kay Gideon dahil hindi sila tinawag. Dito naman sa Jephthah, no? Sa Judges chapter 12, basahin natin, "Then the men of Ephraim," or mga Ephraimites, "gathered together, crossed over Zaphon, and said to Jephthah, 'Why did you cross over to fight against the people of Ammon, and did not call us to go with you? We will burn your house down on you with fire.'" Bakit hindi mo kami tinawag? Sabi ng mga Ephraimites, nung nakikipag-battle ka against the Ammonites, at dahil dyan, susunugin namin ang bahay mo. Ba't ka na Ephraimites? Dito sa Judges chapter 8, nagalit din ang Ephraimites, di ba, kay Gideon. Bakit di mo kami tinawag? Makikipag-away ka pala sa mga Midianites. Dito naman sa Judges chapter 12, bakit hindi mo kami tinawag? Makikipag-away ka pala sa mga Ammonites. Jephthah naman ang nilapitan niya. Siyempre, maraming taon na rin ang nakalipas, no? So, ibang tao na naman ito. Pero Ephraimites pa rin. Ganun ba ang ugali ng mga Ephraimites? Ba't di niya kami sinasama? So, it's pride. Prideful ang Ephraimites. Alam natin yung history ng Ephraimites. Ang kapatid niya, si Manasseh. So, si Gideon, Gileadite. So, Manasseh, yung tribe ni Gideon, na ang kapatid ni Manasseh ay si Ephraim. No? Ganun din si Jephthah. Gileadite din siya.
At Manase ang tribe niya. So kapatid ni Manase si Ephraim. Si Ephraim yung pangalawang anak. Ang panganay na anak si Manase. Si Ephraim yung Jacob blessed Ephraim more than Manase. Kaya itong si Ephraim, ma-pride, no? Parang umabuso si Ephraim. Dahil siya yung blines ng mabuti ni Jacob kaysa kay Manase, lumaki ang kanyang ulo. Bakit hindi mo kami tinatawag pag nakikipag-away? Gustong sumali sa gulo ni Ephraim. Verse 2 ng Judges chapter 12. And Jephthah said to them, my people and I were in a great struggle with the people of Ammon. And when I called you, you did not deliver me out of their hands. Sabi ni Jephthah, ang laki ng struggle namin, paghihirap namin sa mga Ammonites. Doon tinawag kayo namin. Hindi nyo kami tinulungan. Verse 3, so when I saw that you would not deliver me, nung makita ko na hindi nyo kami tutulungan, I took my life in my hands and crossed over against the people of Ammon. Ako na ang nag-initiate. Sabi ni Jephthah, and the Lord delivered them into my hand. Why then have you come up to this day to fight against me? At si Almighty Father ang tumulong sa akin. He delivered them into my hand. Binigay sila sa akin ni Almighty Father para matalo ko sila. Ngayon, bakit kayo ngayon lalapit sa akin para ako ay awayin? Sabi ni Jephthah, si Almighty Father ang deliver sa kanila sa akin. Ngayon, bakit kayo makikipag-away sa akin? Verse 4, now Jephthah gathered together all the men of Gilead and fought against Ephraim. So yung magkapatid, nag-away na. Yung Manase tsaka Ephraim, no? Gileadite. Yung Gilead nando sa other side of the Jordan River. Fought against Ephraim. And the men of Gilead defeated Ephraim. Natalo si Ephraim ng Gileadites. Because, they said, you Gileadites are fugitives of Ephraim among the Ephraimites, or among the Ephraimites, and among the Manassites. Sabi ng mga Ephraimites, kayo mga fugitives kayo, hindi kayo magandang lahi. Ibig sabihin, mga patapon ng buhay ninyo. Fugitives kayo. Sabi ng mga Ephraimites, iba kayo, hindi namin kayo matatanggap kasi kayo, fugitives kayo eh. Iba kayo sa aming mga Ephraimites at Manassites kasi kami mga Ephraimites at Manassites, magkakaisa kami. Kayo Gileadites, inihiwalay nyo ang sarili ninyo. Bakit? Doon nyo nasabi yon ng mga Ephraimites? Kasi nga, si Gideon, no? Verse 5, the Gileadites seized the fords of the Jordan before the Ephraimites arrived. And when the Ephraimite who escaped said, let me cross over, and the men of Gilead would say to him, are you an Ephraimite? If he said no, then they would say to him, then say Shibboleth. Shibboleth means a flowing stream used as a test of dialect. So sa itong mga Gileadites, nakuha nila yung mababang parte ng river. Fords ang tawag doon. Na pwedeng daanan ng mga horses, donkeys, at tao. Pwedeng lakaran. Ano? Nakakita na ba kayo ng fords? Yung pag naglalaba sa mga movies, naglalaba sa gilid ng river, fords ang tawag doon. Na pwedeng dumaan yung mga tao, mababaw lang yung tubig. No? Fords ang tawag doon. Fords of the Jordan. Ito naman, fords of the Jordan. Kasi Jordan River, mababaw na parte ng River Jordan. So, nakuha ng Gileadites yung part na yon. So, nakabantay ang mga Gileadites doon. Ngayon, pag yung Ephraimites ang dadaan, sasabihin ng mga Ephraimites, padaanin nyo kami. Siyempre, hindi sila magkakakilala, no, kahit sa mukha. Ngayon, may test sila. Ang itatanong ng mga Gileadites, isa ka bang Ephraimite? Itatanong nila. Ang sasabihin naman ng mga Ephraimite, para hindi sila mapatay ng mga Gileadites,
Siyempre hindi kami Ephraimite. Oh. Then, they would say to him, ngayon sasabihin nila, sige nga, sabihin mo ang word na Shibboleth. Yan. Ibig sabihin ng flowing stream, ang Shibboleth, no? At ito rin yung pag-test kung mayroong dialect. Kasi nga, ang mga tao, kahit saang lugar, may dialect. Halimbawa, kahit English ka, pero iba yung pagpo-pronounce mo. Gaya ng mga British, iba yung pronunciation, ng mga Australian, at saka ng mga nasa North America. Iba-iba yung pronunciation, di ba? At, example, kung nasa Philippines ka, merong taga-Apari, taga-Holo, taga-Cebu, taga-Batangas, iba-ibang lugar, iba-iba kung paano mag-pronounce ng words, no? May dialect kasi. Example, the Shibboleth, no? Hindi to Shibboleth. Shibboleth, ha? Shibboleth, flowing stream. Yung Shibboleth, galing yun sa word na Tiboli, no? Tiboli. Galing sa Tiboli, Tiburcio, Tibo, Tomboy. No? Ang galing, ganun yung words nag-e-evolve. Naintindihan ba? Kaya yung mga words natin din, nag-e-evolve kung saan-saan na nanggagaling. Kaya minsan magtataka ka ba't may mga saan galing ang word na to, hindi mo na malaman kung saan nanggaling. No? Kasi nga, nag-e-evolve nga yung words sa paggamit ng mga tao. Pati yung pagpo-pronounce. Kagaya tong Shibboleth, no? Ulit natin, flowing stream to. Okay? Para matest yung dialect. Example, pag ikaw ay taga Visayas, no? Pag pronounce mo ng Shibboleth, hindi, Shebboleth, no? Pag Bisaya ka, Shebboleth. Shebboleth, oh. And he would say, Siboleth. Pag ang Ephraim naman, ng Ephraimites, ang pagpupronounce sila, Siboleth. Wala silang H. Naintindihan ba ninyo? Ang pagpupronounce, Shibboleth. Pero, yung pagsasalita ng mga Ephraimites, Siboleth. So, an example, kung ang pagbisaya, Shebboleth, no? Tapos wala kang ebidensya. Oh, ganon. Ngayon, meron silang ebidensya. Dahil nga, testing ng dialect nila to. Ngayon, pag mali ang pagkaka-pronounce nila, ilagot na. Kaya dapat makuha nila yung pagpo-pronounce para may ebidensya. Naintindihan natin? So, iba-iba, kahit na sila ay Israelites, bawat tribe meron silang kung paano mag-pronounce ng mga salita na namamana nila sa kanilang mga ancestors. Na tayo rin, ganun din, ano? Kaya, itong Shibboleth, nagsasabi ng mga Ephraimites, Siboleth. Ngayon, for he could not speak so or pronounce it right, then they would take him and kill him at the fords of the Jordan. There fell at that time 42,000 Ephraimites. Madami silang nakuhang mga Ephraimites dahil chine-check nila. Ano? Say Shibboleth. Siboleth. Oh. Ay, mali. Ito, Ephraimites. Patayin na to. Mali ang pagkaka-pronounce. Kaya maingat na maingat sa pagpo-pronounce. Papatayin pala. Ito ang ginawa kasi yung testing ng mga Gileadites against Ephraimites. Kaya ang nahuli nila, ang napatay nila, 42,000 Ephraimites. Meron silang ebidensya. Hindi sila makasalita ng Shibboleth. Verse 7. And Jephthah judged Israel 6 years. Pag sinabing judge, alam natin na nasa kanya ang wisdom and knowledge from the Holy Father, the Almighty God. Pag sinasabing Holy Father, isa lang, si Almighty Father yon.
Si Yahweh yon, iisa lang ang Holy Father. Then Jephthah the Gileadite died and was buried among the cities of Gilead. So after 6 years, no, namatay na si Jephthah. Si Jesus Christ, ulitin ko, judge si Jesus Christ. He died on the cross, but then he rose again after 3 days. And his kingdom will never end. So sino ang i-worship natin? Yung buhay. Si Jesus Christ, buhay siya. He died, but then nabuhay siya. Yun ang pagkakaiba ni Jesus Christ sa lahat ng tao na nandito sa Bible. Namatay siya at nabuhay siya. At siya ang ibinigyan ni Almighty Father ng power, authority, and dominion over all things. Kaya siya ang i-worship natin. Hindi tayo mag-worship ng mga tao. Nasasabi natin, hindi, nakagawa siya ng miracle eh. Ilang miracle? Hindi, may pinag-pray siya, gumaling. Miracle yan, di ba? O pwede na yan maging santo. Yun, ganun ang requirement para maging santo ang isang tao. No? Na hindi tayo, na yung tao na yun, namatay naman yon. Or example, si Peter. Nakagawa ng miracle si Peter because of the Holy Spirit na pinadala ni Jesus Christ. Asa na si Peter ngayon? Namatay na siya, nabulok yung katawan niya, at nagkaroon siya ng kasalanan, di ba? Si Peter. O si John, asan na siya? Nabulok na rin siyempre yung katawan ni John, kahit na siya yung binigyan ni Almighty Father at saka na Jesus Christ ng vision to write the book of Revelations. Namatay lahat. Apostles, disciples, si Stephen namatay, hindi siya nabuhay. So bakit sinasamba ninyo si Stephen? Nakapag-miracle ba yon? Mga miracle na gawa-gawa ng tao para lang masabing pwede natin gawing santo to. Ano, nasugatan ba ikaw nung kasama mo siya? Tapos gumaling yung sugat mo, di ba? Ganun eh. Kasama mo yung gagawin nating santo. Hindi pa siya santo, no? Tapos nasugatan ka, di ba? Tapos gumaling yung sugat mo, di ba? Oo, gumaling eh. O yun, pwede na natin gawing santo yun. Gumaling yung sugat itong kasama niya eh. O, ganon. Tapos sasambahin nyo. That's idolatry. Binabastos nyo si Almighty Father. Yung nag-create ng mundo, hindi yung wino-worship. Ang kine-create nyo, ang wino-worship nyo, yung creature, hindi yung creator. Yung nakagawa ng malaking milagro na bakit nandito tayo sa mundo, hindi nyo wino-worship. Sinong wino-worship yung mga tao? Mga animals. Crooked ang utak ng tao. The veiled, no? Veiled minds and hearts, they're perishing. Pag sinabing perishing, mamamatay. Pag sinabing mamamatay sa Bible, ibig sabihin yan, ito yung second death. Kaya wag kayong mag-worship ng mga santo. Hindi nabuhay yon. Kahit pa sabing santo, hindi santo yon. Ang saints na sinasabi sa Bible ay yung mga nagtitiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Yung mga santo na sinasabi nyo nag-worship ng mga graven images din yan. Dito tayo sa Judges chapter 12 verse 8. After him, Ibzan of Bethlehem judged Israel. After ni Jephthah. Ang hirap i-pronounce si Jephthah, no? Kasi ang daming H yung pangalan. 3 ang H niya, Jephthah. So itong si Ibzan of Bethlehem judged Israel. He had 30 sons and he gave away 30 daughters in marriage, and brought in 30 daughters from elsewhere
from his sons, he judged Israel 7 years. Then Ibzan died and was buried at Bethlehem. After him, Elon the Zebulun judged Israel. He judged Israel 10 years. So itong si Ibzan, he judged Israel. So nasa kanya ang Holy Spirit, si Almighty Father. Meron siyang wisdom and knowledge to judge Israel, na bigay ng advice or counsel. Pero hindi king ang tawag doon. Okay? Meron siyang 30 sons and he gave away 30 daughters in marriage. So, ang mga anak niya, 60 na. Kasi 30 yung son niya, tapos meron siyang 30 daughters. Pinakasal niya. Tapos, yung 30 daughters naman, nagkaroon siya ng mga daughters-in-law, 30 din. So, napalitan yung kanyang mga daughters na pinakasal niya sa iba. Ipinakasal niya syempre sa iba dahil mga anak niya. Ngayon, meron siyang 30 daughters-in-law naman na ipinakasal naman sa kanyang mga anak. He judged Israel 7 years. So, itong Book of Judges, madaming taon to na ginawa. Hindi lang to isang gawaan na judge. Next year gagawa tayo ulit story naman ni ano. Hindi lang ito yung in the making, no? Ilang years to? 300 years in the making. Madaming years ang nakalipas. Na kahit na konti lang ang chapters, maraming years ang dumadaan. Verse 10, then Ibzan died and was buried at Bethlehem. After him, Elon the Zebulun judged Israel. Si Elon, under naman siya ng tribe of Zebulun. Si Ibzan, tribe of Benjamin. Na? Kasi sa Bethlehem siya nakatira eh. Kasi yung Bethlehem, Benjamin yun. Saan nga ba yung Bethlehem? Or Judah? Sorry, Judah pala. Hindi pala Benjamins. Itong si Ibzan. Kasi magkadikit kasi yung Judah and Benjamin na lupa. Yung Jerusalem nasa Benjamin. Pero itong Bethlehem nasa Judah. So itong si Ibzan, tribe siya ni Judah. Judah nga. Chinek ko puti. Under ng Judah. Hindi pa, kasi ang Jerusalem kay Benjamin na lupa, na tribe, nakasakop yun. And then, after him, Elon the Zebulun judged Israel. He judged Israel 10 years. Itong si Elon, tribe of Zebulun. He judged Israel for 10 years. And Elon the Zebulun died and was buried at Ajalon, in the country of Zebulun. Verse 13, after him Abdon, the son of Hillel, the Pirathonite, judged Israel. He had 40 sons and 30 grandsons, who rode on 70 young donkeys. He judged Israel 80 years. Kaya binabanggit yung mga anak ng lalaki. Kasi itong mga anak na lalaki ay mga soldiers niya or warriors niya, no? Di ba ganun usually pag ang king, yung mga anak na lalaki,
Mga warriors yon. Pero tayo, anak tayo ni Almighty Father. Si Jesus Christ ang King natin. Lahat tayo, babae man o lalaki. Tayo ay warriors ni Almighty Father, ni Jesus Christ. Kaya binabanggit na nakasakay sila sa 70 young donkeys, di ba? Yung isa nakasakay sila sa 30. Saan ba nakasakay yung iba? Sino ba yung nakasakay sa si Jair ba yun? Anyways, he judged 8 years. Itong si Abdon. Then Abdon, the son of Hillel, the Pirathonite, died and was buried in Pirathon in the land of Ephraim, in the mountains of the Amalekites. Pag sinasabing in the land of Ephraim, ibig sabihin sakop siya ng tribe of Ephraim. So siya ay isang Ephraimites. So makikita natin dito, galing sa iba-ibang tribes yung mga judges. Si Almighty Father, pumipili siya ng mga tao sa iba-ibang mga lugar sa buong Israel as judge. Ngayon, ang judge natin, si Jesus Christ, buong mundo. Kahit ano pa ang time, kahit na nung unang panahon or sa darating na panahon sa future, ang judge, si Jesus Christ. Magpasalamat tayo kay Almighty Father for giving Jesus Christ to us. Dahil siya ang magja-judge sa atin, siya ang magche-check. Siya ang tagasulat ng ating names sa Book of Life, si Jesus Christ. Man with an inkhorn, man clothed in linen, commander of the army of the Holy God, the Messiah, the Redeemer, the Savior, the Lamb of God, Jesus Christ, para ma-save tayo from our sins. Dahil tayo mismo ang sumisira ng ating sarili. Binigay niya sa atin si Jesus Christ para ipakita sa atin na mayroon tayong hope in the future with Jesus Christ. Makakauwi na tayo sa tatay natin, sa ating real family. Thank you, and God loves us all so much.